Ayan mga idol, welcome back. Ito pong muli, inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Bueno mga idol, bago lahat, ay hayaan nyo munang bati ko kayo ng isang magandang hapon at nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Bueno mga idol, dudugtungan lang natin yung nakaraan nating video tungkol sa usapang paranormal. Nabanggit ko na doon sa mga nakaraang kong video na doon sa abandonadong bahay na aming nirenovate, ay may mga pangyayari din kami nasaksihan tungkol sa ganyang sistema ng paranormal. Nabanggit ko na rin na ang mga masamang espiritu, kapag inanyuhan ng isang taong namatay sa lugar na yan, ay hindi ito makagagawa ng kung ano paman at hindi mo ito makakausap. Pero mga idol, pag ang elemento ang siyang nagpakita sa inyo, makakausap mo yan. At yan ay makakagawa ng mga anumang bagay na pwedeng makapanakit sa inyo. Kaya nga, yung ginagawa naming bahay doon na nagpakita, hindi ito masamang espiritu, kundi ito ay elemento. Dahil nga, ang elemento kaya magpagalaw ng anumang mga bagay, tulad ng telepono na yon. Di ba? Walang linya pero napatunog niya at nakausap siya nung kasama namin. Pero ang espiritu, hindi kayang patunugin yon at hindi kayang pagalawin yon. Biri mo, nilipat yung telepono doon sa taas. O, elemento yon. Pero ang espiritu, hindi yung kayang gawin. Kaya nga mga idol, dudugtungan lang natin yung nakaraan nating kwentuhan tungkol doon sa ganung mga bagay. Kaya ang advice nga natin sa ating mga paranormal, lalo sa mga ghost explorer, ghost hunter, mag-iingat kayo sa inyong mga pinupuntahan dahil hindi lahat na makakahalubilo nyo dyan ay masamang espiritu. Dahil kapag nakahalubilo kayo dyan ng mga elemento, yan ang ingatan nyo. Dahil yan, makagagawa yan ng pwede nyong ikapinsala. Tulad nga nung nagbanta sa amin, na pag hindi raw kami umalis, may masamang mangyayari sa amin. Pwede yun kung nagkataong kaya niya ako na siyang namumuno sa lugar na yon. Pero naramdaman niya na iba ako at hindi niya ako kaya, hindi siya nakagawa ng anumang mga bagay. At nung makausap ko nga siya, ang sabi ko sa kanya, yung banta mo sa amin ay ibabalik ko sa iyo. Kapag hindi ka lumayas dito, ikaw ang sasyapuling ko. Ganon mga idol, kaya yan, napagkukwentuhan lang naman natin, muling tinatalakay natin yung tungkol sa mga paranormal. Yung ganon mga pangyayari mga idol, hindi pwedeng i-debunk yun ng ating idol na si Bungo. Oo, dahil tunay na pangyayari yun. Oo, paranormal talaga yun. Hindi yun basta-basta guni-guni o ano paman, di ba? Tama yun, di ba, Idol Bungo? O, shoutout po muli sa'yo. Kaya ito si Idol Bungo, dinidebunk niya yung mga iba nating mga ghost hunter, mga ghost explorer. Kasi nga, baka lang ng konting guni-guni o konting inaano na agad na paranormal. Pero yung nangyari sa amin, hindi yun basta-basta guni-guni dahil mismo yung telepono tumunog. Nakausap yung nasa telepono. Pangalawa, yung nagpakita sa akin na imahe nung namatay na tinakwil ko. Kaya yon, hindi yun masasabing guni-guni o ano paman. Paranormal talaga yung pangyayari yon. Di ba? Tama, Idol? Shoutout sa'yo, Idol Bungo, ha? Ngayon, tuloy natin ang kwentuhan. Nabanggit ko na nga, mga idol, ang mga masamang espiritu, huwag nyo masyadong katakutan yan. Kasi nga, kinakasangkapan lang yan ng Diablo para pakilusin yung mga imahen nung nangamatay sa lugar na yan. Kaya sabi ko nga doon sa nagpakita sa akin, totoong may namatay dito pero hindi ikaw yon. Oh, at yung namatay dito wala nang alam sa mga pangyayari. Ganon. Pero pag ang elemento nagpakita sa inyo at gumawa ng kung ano-ano mga kababalagan, may panganib. Oo, kasi kaya makapanakit yan eh. Yan nga yung mga nagiging poltergeist eh. Mananakit yan. Kung nasa mataas na lugar ka, pwede kang ihulog dyan, itulak.
sa mga hagdanan ka. Oo, kasi una, hindi mo siya nakikita. Pero pag malakas ang kakayahan mo, at merong malakas kang taglay, hindi yan makakalapit. Oo, mga idol. Kasi, may distansya rin yan. Mararamdaman niya yung lakas ng aura mo. O, kaya doon sa mga may alam, at malakas ng taglay mo, huwag kang matatakot sa mga yan. Advice naman natin doon sa mga walang masyadong alam, mag-ingat lang. Oo. Kaya nga, di ba nabanggit ko rin sa una kong kinuwento sa inyo, na ang ibang mga kapwa natin mga ghost explorer, nakakaramdam sila ng pagkahilo, pananakit ng ulo, yung iba parang nasusuka. Epekto yon. Side effect yon ng kapangyarihan ng elemento na nariyan. Tinetesting na kayo kung gaano kayo kalakas. At doon naman sa mga nakakaramdam ng ganon, at kung meron kang pang proteksyon, gamitin mo. Oo, para malaman mo rin kung kaya mong proteksyonan talaga yung sarili mo. At pag naramdaman mong walang nangyari sa proteksyon ginawa mo, medyo lumabas-labas ka na muna doon sa area. Oo. Kung magagawa mong umalis ka na dyan. Ganon mga idol, kasi yung mga elemento, titestingin ka dyan eh. Gaya nga nang nabanggit ko na, papunta pa lang kayo, alam na darating kayo at nakahanda ang mga yan. Di ba? Ano mga idol, kaya ito napagkukwentuhan lang natin para magbibigay tayo ng advice sa ating mga kapwa, mga ghost hunter at ghost explorer. Pero siyempre, iba na yung medyo nag-iingat ka talaga. Ito ang pangunahing advice ko. Kung hindi nyo pa nasusubukan yung tinalakay ko doon sa kwento natin na tungkol sa buhangin, ang iba ginagamit tubig. Oo, holy water na may bendisyon daw o basbas. Pero mga idol, ang holy water kasi natutuyo. Oo, kung may karga man yan o may sprikitik man yan, pag natuyo yan, wala na. Napapawi. Pero ang buhangin, hanggat nariyan yan, tandaan nyo mga idol, nandyan ang power niyan. At walang kakapangahas na bumalik sa area na yan hanggat nandyan yung buhangin. Kasi nakakabit doon sa buhangin yung kapangyarihan ng sprikitik na ginamit mo. Mawawala lang ng bisa yun kapag niligpit mo na siya at tinabi mo na. Oo. Pero hanggat nandyan yan, hindi sila makakagawa ng kung ano paman. Kaya sa mga lugar na pinupuntahan nyo, papakiramdaman nyo ang sitwasyon. At huwag kayong mga hawak sa sarili nyong kakayahan na hindi naman nyo kaya. At ang higit sa lahat, bago kayo pumunta sa lugar na yan, kung ano man ang taglay nyo, ikarga nyo na, doon pa lang sa inyong bahay. Para kasama mo siya hanggang doon sa pupuntahan mo. Huwag ka magtitiwala na kung meron kang sprikitik o meron kang taglay, basta ka na lang lalayas nang hindi mo ito ginagamit. O higit sa lahat, pangunahin, bago ka kumarga kung ano man ang taglay mo, manalangin ka, hilingin mo sa taas, nabigyan ng bis at kapangyarihan kung ano man ang tinataglay mo. O, di ba? Tama. Ano mga idol? Yan, napagkukwentuhan lang natin, nagbibigay tayo ng advice sa ating mga kapwa, mga ghost explorer, at sa ating mga kapwa paranormal. Nabanggit ko na rin yan doon sa mga una kong video na hindi lahat ng paranormal ay nakakarating sa tamang sitwasyon. Dahil kasi nga, sa bawat lugar na pinupuntahan nila, kapag nakaramdam sila na kung ano paman, ang iniisip agad nila, espiritu o kaluluwa nung namatay. Tandaan nyo mga idol, huwag nyong itatanim sa isip nyo na sa bawat pinupuntahan nyo, kaluluwa nung namatay o espiritu nung namatay ang nariyan. Dahil yan, kung nariyan man yan, hindi totoo yun. At kung meron mang magpapakita dyan ng imahe nung namatay, lalang lang ng masamang espiritu yon. At hindi yun makagagawa ng masama sa inyo. Ang ingatan nyo yung mga elemento. Dahil yan ang may likas na anyo, may likas na kakayahan, kayang gumawa yan ng mga bagay na makapipinsala sa inyo. Kaya nga yung mga elemento, pero depende kasi may mga elemento naman, mga engkanto, o kung ano pa man nakahalintulad nito, na mababait, hindi naman lahat ng elemento masama. O, pero pag elemento nananakit na, namiminsala, yan ang masama. O, gaya nung kinuwento ko sa inyo, yung engkanto, naawa siya doon sa bata, wala siyang layuning masama. O, di ba? O, pero pag ang isang engkanto may masamang layunin, delikado. Tsaka,
Naniniwala ba kayo na kapag nakusunodaan ka ng isang engkanto, lalo't na perwisyo mo, susundan ka hanggang sa inyo. At baka pati pamilya mo madamay. Yun. Kaya pag medyo mahina ang kakayahan mo, delikado. Na baka masundan ka. Pero pag alam na malakas ka, hindi yan bubuntot. Dahil unang-una, doon na nga sa baluarte nila eh. Binakbak mo sila eh. E di lalo pag nandun ka sa baluarte mo. O lalo hindi sila obra doon. Di ba? Tama? Ganon. At saka hindi lahat ng mga abandonadong lugar eh mapanganib. Meron din namang hindi. Tapos hindi lahat, hindi ko mo abandonadong lugar yan, eh walang mga masamang elemento na nariyan. Oh, babanggitin ko ulit, nabanggit ko na ito sa mga nakaraang video ko. Sa sarili nyo na lang bahay, ha? Lalo't yung bahay nyo eh, merong compound, may mga punong tanim, may sinasabing na kapaligiran. Kung gusto mo masubukan na yung lugar ninyo ay merong masamang elemento na mumugad, testingin mo, alanganing oras ng gabi, tulog na mga kasama mo, lumabas ka ng bahay mo, ikutin mo yung buong bakuran mo. Pagkatapos, sa loob ng bahay mo, pakiramdaman mo, ikutin mo yung loob ng bahay nyo, mula sa pinanggalingan mong kwarto, hanggang sa kusina, hanggang sa may CR. Diyan mo malalaman mga idol, kapag sa alanganing oras, sa loob mo ng bahay mo, kinilabutan ka, 99.9. Meron kang kasama dyan. At meron dyan mga hindi nakikitang nilalang. Na maari sa bandang huli ay mamimirwisyo na ito sa inyo. Di ba? Tama? Kaya mga idol eh, nagkukwentuhan na naman tayo sa mga ganyang bagay. Pero kasi, nangyayari nga yan. Oo. Lalo doon sa mga walang alam. Nababanggit ko na nga, kawawa lang yung mga kagaya nating nilalang na walang alam sa ganyan. Ayan na malimit nilang biktimahin. Pero kapag may alam ka, alam din nila yung kalatis mo. O yung kilatis mo, kung kaya ka nila o hindi. Kaya kung meron kang kakayahan, lagi mo itong palalakasin. No? Sabi nga nung bayaw ko, nung nabubuhay pa, ang gamit daw, magaling. Kung magaling kang mag-alaga. Pero kung pabaya ka at purara ka, pababayaan ka rin yan. Iiwanan ka niyan. Baka kung kailan mo siya kailangan, doon mo siya hindi maaasahan. Di ba? Kaya habang may taglay kang ganyan, alagaan mong maigi. Mahalin mo. Oo, lagi mo ipanalangin sa ating Panginoon na huwag kang iiwanan, gabayan ka. Di ba? Tama? Kasi ang lahat ng kapangyarihan, nagmumula yan sa ating Panginoon. Ultimo kapangyarihan ng dyablo. Sa Panginoon natin galing yan. Kaya nga nagmataas eh. Nagmapuri sa sarili eh. Kala niya, kaya na niya ang Panginoon eh. Kaya na niya ang Diyos eh. Di ba? Ano ginawa ng Diyos? Tinakwil siya. Tinapon siya sa lupa. Diyan ka mag-ari. Para na rin subukin ng Diyos yung mga tao kung kanino talaga. Di ba? Pero yung mga elemento, mga idol, hindi yan kauri ng dyablo. Hindi. Baka diyan kayo nagkakamali. Akala nyo kauri nyo ng dyablo? Yung mga elemento, hindi. May sarili yang mundo na kinalalagyan. Nilalang yan kahalintulad natin ng mga tao. Ang kaiba lang nila, ibang nilalang sila. At may sarili silang mundo. Ngayon, napapadpad yan dito sa atin dahil doon sa tinatawag na lagusan o yung portal. Di ba? Tama? Ngayon, pag galing sa mundo nila at naligaw yan dito, mamamahay na yan pag nagustuhan nila yung lugar na kanilang kinapadparan. Di ba? At sa bandang uli nga, nabanggit ko na yan, maganda yung lugar mo, sa bandang uli, ikaw lalayas dahil pipirwiswihin ka na yan. Di ba? Tama? Kaya pagka sa lugar mo, may nararamdaman kang ano-ano, maghanap ka na ng mga paranormal na kaya silang sawatain. Oo. Huwag mo nang panatilihin at patagalin pa. Tumawag ka na ng mga marurunong sa ganyan na makakapagpalaya sa kanila. Kaya lang nga mga idol, karamihan kasi sa ating mga paranormal na ganyan, ang una agad nilang nasa isip ay yung mga namatay sa lugar na yan, espiritong kaluluwa, yan, mga kaluluwang ligaw, espiritong ligaw. Yan, kaya hindi sila makarating sa tunay na katotohanan. Hindi nga, nanatili sila doon sa mali. O, ulitin ko na naman. Sabi nga, nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay. Dapat hindi alam ng patay kung ano na sila.
Ang sabi nga, hindi sila makagagawa ng mabuti at hindi makagagawa ng masama. Bakit? Kasi nga, ang kanilang mga alaala ay lumipas na. Di ba? Ganun. Kaya karamihan ng mga paranormal pag tinawag sa ganyan mga lugar, ang nasa isip agad nila, kaluluwang ligaw, espiritong ligaw, o espiritong gala. Yan mga idol. Yan ang pagkakaiba namin sa kanila. Oo. Dahil kami, lalo ako, hindi ako naniniwala dyan sa mga espiritong ligaw, kaluluwang ligaw. Kaya nabanggit ko na nga yan sa mga una kong video, ang kaluluwa ng tao, pag namatay ang tao, kasamang namamatay. At ang kanyang espiritu naman ay bumabalik sa ating Ama na siyang may-ari nito. O di ba? Tulad ng pangyayari doon sa napanood natin si Julie Vega daw di umano, at sabi ng matanda ay kinuha ng mga engkanto. Hindi maaaring mangyari yon kung namatay ang kanyang katawan. Kasi mapupunta ka lang sa kaharian ng mga engkanto kasama ang iyong buong katawan. Hindi pwedeng espiritu mo lang. Oo. Kasi pag espiritu mo lang ang kanilang kukunin, wala rin silbi. Bakit? Espiritu lang yan eh. Hindi kagaya ng buong katawan mo, kukunin ka nila buo. Oo. Ang gagawin yan, papalitan yung tunay mong katawan ng ibang katawan. Palalabasing namatay ka. O, pero hindi nila alam, kinuha ka. Meron naman mga iba, kinukuha, bigla na lang nawawala. Diba? Kaya nga, nabanggit ko na nga, yung kay Julie Vega na yun, kung bigla siya nawala ng mahabang panahon, na walang nakakaalam saan siya nagpunta, maaaring nandun siya sa kaharian ng mga engkanto. O, pero kung ganun namatay siya, hindi po totoo yun. Mas paniniwalaan natin yung deklarasyon ng doktor na siyang gumamot sa kanya. Dahil nagkaroon siya ng malubhang karamdaman na siya niyang ikinamatay. O, pwede yun, halimbawa, doon sa pinagsushootingan, biglang natagpuan yung kanyang katawan, patay, ayon, maaaring kinuha siya. Pinalitan yung kanyang sariling katawan. Ganun yun mga idol. Kaya ako, hindi ako naniniwala doon sa sinabi ng matandang yon na kinuha si Julie Vega ng mga engkanto. Di ba? Yan naman, napagkukwentuhan lang natin, halo-halo istorya na nga itong pinag-uusapan natin. Dahil kasi nga, naumpisahan na rin natin magkwentuhan tungkol sa mga bagay na ito. Di ba? Tama. Paano salamat ng marami, sinundot lang natin yung mga nakaraan at tinugtungan lang natin yung ating kwentuhan. Advice ko lang din sa ating mga paranormal dyan, sana lumagay na kayo sa tama para hindi kayo maliligaw. Huwag kayong maniniwala na sa bawat pupuntahan nyo, susuriin nyo, espiritu agad nung namatay ang naroon o yung kaluluwa ng namatay. Tandaan yung maigi mga idol. Pag namatay ang isang tao, wala na siyang alam doon sa lugar na kanyang kinamatayan. Oo. Hindi niya alam yon. At kung ano man ang ginagawa natin mga buhay, sabi nga, sa silong ng araw, sa ginagawa ng mga buhay, ginagalawa ng mga buhay, wala na silang alam. Di ba? Tama? Ganun mga idol. Kaya huwag niyo paniniwalaan sa mga pinupuntahan nyo, nariyan ang mga espiritong ligaw at mga kaluluwang hindi matahimik. May mga nagsasabi pa nga daw, yung mga daw namatay ng biglaan, hindi matahimik ang kaluluwa at ang espiritu. Dahil hindi pa niya oras. Yon mga idol. Kaya nga yan, napagkukwentuhan lang natin dahil nga doon sa mga pangyayari. Paano Salamat ng marami at sa maikli sandali ng ating kwentuhan, sinamahan niyo ako. Ito po muli yung lingkod, si Boyet, pasamantala nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!